Pakalaman natin. Alam niyo ba kung saan masbate? Alam niyo kung saan? Saan ba masbate? Bicol. Luzon ka rin yan, Luzon. Luzon. Kailan ko tumating? Kahapon. Is after nito, uwi na rin kayo mamaya. Palingan lang yung ano. So anyway, pag-usapan po natin ngayon about business. And itong workshop na to, ano po title? Ano nga pa ng title na nakalagay sa ticket kung nagbabasa kayo? Earn million without investing millions. Why? Sino ba gusto maging milyonaryo? Yes! Masarap ba maging milyonaryo? Yes! Kung namin pag-usapan yun, kwento ko muna yung kung ano nangyari sa akin. Ako po, ang background ko, ang estudyante, graduate po ako ng BSHS, 4-year course po yan, Bachelor of Science in High School. So, ako taon din po yung high school, no? Mahirap na tapusin kasi marami hindi nakakatapos ng high school. Marami din nakakatapos. After po na nag-work agad ako sa waffle time, ang sweldo ko is 270 pesos per day. Pamilya naman sa waffle time. Sa waffle time, kung di alam ang waffle time, kami taga-waffle time ay nagbebenta na. Malitaw na. Ang sweldo ko po dati is 270 pesos per day, maliit malaki. Per day, maliit malaki. Maliit. Yung sabi maliit, taas sa kamay. Yung sabi malaki, taas sa kamay. Sino walang pakialam, taas sa kamay. Nakakain na, gusto na buhay. Kaya magtaas ang kamay, gusto na matulog. So, 2017, marami ka doon sa ating maliit yan. Pero kung isipin mo, kung first job mo, malaki yan. Kasi bakit? Unang sweldo mo eh. Sanay tayo nangihingi ng pera sa magulang. Pero pag dumating yung first job, excited ka hindi. Excited! So, pera ko ba yan? At laki na ng pangarap ko dyan kasi mindset sa atin, pag-graduate mo at makahanap ka ng trabaho, enough na yan, pwede mo na kami buhayin. 2017, minimum wage that time. Ilang oras? 8 hours. Kaso nga lang, pumayaman doon kasi kami dati. May mga isang worker bunker na work po siya sa Hong Kong Shanghai Bunker Corporation. 1993 po, nag-retire. 1993, nag-retire. Ano po retirement pay niya? 2 million pesos. Kasi bakit? Yung po yung pinakamalupit na bangko that time eh. Diba, until now, Hong Kong Bank International yan. Do you agree? 1993, 2 million. Nag-aaral po mula sa Elizabeth Seton School. Ang tuition po namin, 40 to 80,000 per year po yan. Yung kapatid ko po, nasa Lasal Nursery, ang yaman po namin dati. Hindi po masyadong sobrang yaman. Pero yung ano, may well-off. Tatlong kotse namin, tigil-tigil sa kami ng yaya, tigil-tigil sa kami ng TV, lang kami naghirap. Why? Kasi bakit po? Kapag ikaw retired na, may 2 million, ano gagawin mo sa pera? Palabas na. Kung sa gagastusin, pinapag-aral ka, gastos pa lahat yan? Party ba araw-araw? Hindi. Mag-negosyo ka, do you agree? Yes. Nag-negosyo nanay ko. Tanong sa 2 million, marami pa pwede man tayong negosyo dito, yes. Kasi nung panahon niya, 2 million is 2 million pa rin, tama? Paano pa kaya noong 1993? Mas malaki siya. Kung i-convert mo yan ngayon, nung last mga 10 years ago, 20 years ago, ang 2 million sa 6 to 8 million that time. So, mas maraming negosyo pwede mo tayo. Good news so, dami tayo yung negosyo, itanay ko, matalino pa. Cum laude, cum runway. Magandang school, UST. Good news, lahat ng negosyo, bagsak. Bakit? So, negosyo, hindi sapat may pera ka lang. Hindi sapat po, may pera tayo. You need expertise and a lot of experience. Kaya nga yung iba, pagbata yung negosyo, kumukuha ka ng business consultant. Well, kasi kailangan natin ng experience. Do you agree? Yes. Kailangan knowledgeable ka sa business mo. Hindi lang passion. Kailangan alam mo paano mo papatabuhin yan. Kaya nanay ko, alam pagbabangko. O alam mo magtayo siya ng sarili niyang bangko, 2 million, pwede ba? Wala ka rin eh. Tama? So bumagsak po siya, pero mayaman ko, bigla kang pinaghirap, parang buhay, parang gulong. Parang wala kang reaction. Nakakita naman ng gulong? Yes! Nakakita na siya? Kailangan bugis. Wala kasi reaction niya, no? Usog na. Diba, minsan nasa taas, minsan nasa baba, umiikot ka. Pero ang pag-ikot ng gulong, kontrolado mo yan. Do you agree? Yes. Kung ikaw yaman, control mo yan. Kung ikaw rin maghihirap, control mo yan. Nasa desisyon na gagawin mo yan, right now. Kasi bakit? At sa sinasamahan mo mga tao. Kasi kung sasama ka sa mahirap, kahit mayaman ka, maghihirap din. Kahit mahirap ka sumama ka sa mga mayaman, yung mindset nila makukuha mo. Kahit ikaw nahimik dati, sumama ka sa malandi. Bilangan lang kita ng 3 months, ang landi mo naman. Di ba? Kahit dati kasi bilarista, sumama ka sa mga tomato, after ng tomak ka na rin ng tomak. Dati hindi ka palamura, sumama ka sa palamura, magugulang ka, mura ka na rin ng mura. Kasi kung sino sinasamahan mo, subconsciously nagigaya mo. Do you agree? Yes. Kaya ang pag-decide kung sino sasamahan mo, importante rin yan. Hindi lang nagpusa, dito ka lang napunta. Dinisyulan mo yan. At kung mag-join mo sa Indobal, pagpunta mo ngayon, nag-decide ka rin pumunta ngayon. As ang dami-dami rin inimbita po, ang dami-dami ng tao lang na ikaw yung kausap mo ngayon. Yes. At ikaw yung ma-share natin mga assistant. Kaya po sila, why? Kasi hindi biruan to.
Bakit ka pinagano ng formal? Di ba, nahuling kailangan ng formal, JS Prom pa? Yan, mga formal. Minsan ka mag-formal. Kasi gusto namin pa-feel. Na number one, before kayo mamanigin mo na sa bulsa yan, sa tamang mindset yan. Kasi kahit magkaroon ka ng million ngayon, manalo ka sa loto, wawawi. Kung hindi ka naka-mindset yumaman, ubus yan. Ang dami na sa loto, bilangan mo ng 5 years, ubus na. Hindi kasi naka-mindset eh. Yung tipong ang question ko pa sa inyo ngayon, pagpapasok ko sa mall, ano pinupuntahan mo doon? Yung mga pang-massage store o takot ka pumunta doon sa mga nakapagpigil? Diba? Before ka tumingin ng damit, titignan mo muna yung presyo. Diba? Kasi bakit ang mindset ng mayaman, hindi tumitingin sa presyo na. Pag titingin sa menu, kanan mo na yung una. Yan ang mahirap, presyo muna. Pinakamura. Kung in-order extra rice. Pinakamura, no? Diba? Ang sarap ng feeling na may financial freedom ka. To be wealthy, ano po yan? Sabihin mo wealthy? Wealthy. Wealth. Wealth. Importante po yan. To be wealthy, number one, kailangan mo ng financial freedom. Tama? Sabihin mo mukha ng pera, hindi ka sa mukhang pera, pero habang naubuhay ka sa mundong to, kailangan mo ng pera. Huwag tayo magpaka-hipokrito. Tama. Kasi minsan, kung sino may hipokrito, hindi ko kailangan ng pera, gusto ko lang simple yung buhay. Ayoko ng milyon, nakikita ng 50 sa daan, ano nga gawin? Sa akin ko! Hipokrito eh. Mga purong dating, wala naman latong, puro yapang, puro forma, wala naman pera. Marami ganyan sa atin. Kasi minsan, sinasabi nila, wala na nga ako. Diba? Hindi pa ako puporma. Informa ako na, wala na nga. Diba? But that's wrong mindset. Ang dami lumalabas sa bansa because of this. Iniwan ng pamilya, nagpunta po ako sa Kuwait, iniwan ng anak 8 years old, bumalik after 20 years, ilan na yung anak? 28. Diba? Hindi mo nakasama yung growth ng anak mo, paglaki niya, pag uwi mo, may asawa na, mga kasama mo ba yun? Anak, mag-carnival naman tayo, sakit sa carousel, yung kagawa, 28 na eh. Iba na rin yan, may anak na rin yan. So meaning, parang mo yung pag-create mo ng pamilya, nagbibigay ka ng pera, pero question, may time ka ba? Kasi ang pinaka-second yan, time freedom. Aralin mo pero wala kang time. You agree? Yes. Ang sarap yung nagbabakasyon ka na lang. Alam mo, may hena pa nga ako dito, isawanak sa os malalaking ganon. Ang pinahina ko po, ang cute. Pagkatanggol ka, ito. Shark. Galing akong Boracay. 6 days po ako doon. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kakawin ko lang po ng Thursday. So imagine niyo, sa panahon yun, dumaan ng bakasyon, dumaan ng pasok ng mga employees. Pero ako swimming lang na swimming. Pagbalik ko, pag-check ko ng account, isang linggo, 115, 200,000. Alam mo, kasi saan lang po kami galing kagabi, Republic. Alam mo yung Republic? Pinaka-social na bar sa buong Pilipinas. Mag-offer ka ng isang table to, 5,000 na. Isang couch, 15,000 na. Eh, yun ang masarap na sa VIP pa kami kagabi. Kaya umuwi ako, lasing na lasing ako. Hanggang ngayon, mukha pa rin ako lasing. Kaya lang po, ang sarap na may time ka and may money ka. Kasi bakit kung may pera ka, wala ka namang time, ipasok ka bukas ng maaga. Matulog ka na maaga eh. Diba? Ang dahil mong pera, nagaya yung tropa. Pare, gimmick naman tayo, hindi pwede may pasok eh. Kahit may pera ka, di mo magamit ng maayos. Tama? Third, health. Importante ba yung health? Yes. Kahit meron ka nitong dalawa, kung patay ka naman dahil may sakit ka, wala ka. Kung paralyzed ka naman dahil kinatake ka sa puso, wala din. Kung may cancer ka naman, araw-araw mo stress kasi palaki ng malaki cancer mo, walang kwenta itong dalawang ito. Do you agree? Yes. Puro oras ka naman, wala ka ng pera, tawag sa'yo tambay. Dami ganyan, healthy. Puro oras, walang pera. O di tambay. Pero minsan mas okay pang maging tambay yun. Tinan mo to. Ang tambay, araw-araw nakakagawa ng paraan pang inom yan. Do you agree? Yes. Umiinom, di ba? Ang dami nag-iinuman. Ikaw dati, tambay ka din. Bigla kang nagkaroon ng trabaho. Ang aga pumasok. Maayos, formal. Di ba? Yung mga tambay, umaga pa lang yan. Alas 8, inuman na yan. Di ba? Inuman, iniyaya ka dati, nakikinom ka alas 8. Di ba? Hindi ka na pwede. Ay, may pasok ako eh. Next time na lang. Tapos ikaw, malilate, sisiksik sa bus, sisiksik sa MRT, papagaling ka ng boss, magka-time card, huling buwan. Ang tambay, araw-araw masaya, inuman eh. Tanong, ang ipon, ang tambay na ipon? Wala. Yung empleyado may ipon? Wala. Pareho lang, pero wala. Mas masaya pa yung tambay. Yes, yun? So, kaalipin ka pa sa boss mo, huwag ka maging tambay. Sa panahon ngayon, i-represent namin why you have to do business. Bakit mo kailangan mag-network? Ako mag-graduate ako ng public school. Emilio Aguinaldo National High School.
So kung ano naman natin ang standard, pag-aaral ng science, math, pero ito iba pinag-aralan dito. Nung nag-member ako sa Global, tinrate ko to as my school. Tawag ko nga dito Global University. Anong course? BSN, Bachelor of Science in Millionaire. Yes! Bakit? Straight to the point. Bakit ka nag-aaral para pagka-graduate mo makahanap ka ng work? At mo kailangan mag-work para ikaw kumita ng pera? Bakit pa paliguy mo pa? Kung may sistema naman, pag kaya magturo sa'yo ng kumita ng million, your first million. Sa panahon kasi dati, ang hirap. Diba? Kapag, for example, sa isang kumpanya, 1,000 empleyado, isa lang presidente, isa lang yung mayaman. Kung may mga board of directors, malamang 10 lang yung officer. Anong nangyari sa 990 na hindi board of directors? Ranking file, janitor, kahit visor, ano mo, visor sports car ba? Wala din. Sino lang yung pinakamayaman yung presidente? Ito yung question ng presidente, ba ituturo sa mga janitor? Ano yung sikreto nila para yumaman sila? Hindi din eh. Kung baga yung sistema dati, yayaman ka na ikaw lang. At kailangan na namin ng tauhan sa baba. Hindi ba po yan ang network marketing? Yan ang malalaman na po. Alam mo, na-start ako dito when I was 17. Na-invite ako dito. Give back lang. Sabi sa akin namin, lalakot tayo libre. Patay gutom ako dati, no? Siyempre, libre, magkakataon na. Sumama po ako yung pala may seminar after. Na-culture shock ako. Bakit yung palakpak pa? Diba? Hyper speaker, umahampas pa. Diba? 1 million pa. Sabi ko, gano'n yung katabi ko, bigay na bigay. Kaya tanong, gusto ko imaman. Alas 10 tayo, pagyaman pa na pinag-uusapan. Ikatabi ko, hyper na hyper. Ang culture shock ko talaga. Kung sino gusto ko imaman, yung katabi ko, pati pa tinataas ako. Diba? Diba, hindi mo sisigawan ka pa, yeah! Gano'n na. Alas 10 na, sabi ko, nabatak na yung mga to. Tapos may isang minyan, wow! Hindi mo na isanay. Pag-gardening pa si boss dati, nag-uwi puso ako tayo, pag-gardening yung biso, may palakpak pa. Andiyan na si biso, at sa palakpak, wow! Tumaan na si biso, dalawang palakpak, wow! Wala na lang. Kaya nakakatulong sa, hindi ka talaga, hindi ka masasanay. Kasi bakit hindi mo tayo sanay? Talaga mag-uusapan 24,000 per day, masalong hindi ka panipaniwala. Pero guys, alokin mo ng 24,000 per day si Henry C. Ayala. Mawalin na mo. Ayaw na. Kasi pag naka-mindset kang yumaman, yung 10,000 per day, maliit lang yun. If you can earn 100,000 per day, katulad ng mga titles. Huwag na tayo po na sa titles. Ino-offer na lang na global. 24,000 per day. Kung ikaw sanay kumita ng 10,000 per month, tapos may kaltas-kaltas pa, mahirap ang paniwala ko. Pero question, pwede mo mapaniwala dito? Yes. Kasi may kumilita ba ng 24,000? Lagpas pa nga eh. May nag-1 million per day. Kaso nga lang, ano yung sistema nila? Na pinagkaiba din sa atin, ano yung pinagkatulad? Ako po, nag-start ako dito because of the product. Hindi ko nakitaan. Nagka-dating po ako, ito nagpagaling sa akin, tinry ko na ng business. Nag-start na po ako sa 6 na tao. Ang in-invite ko namin ng kapatid ko, si Lino, 50 lahat. Buisit, di nag-join. 6 lang. Pero tandaan niyo po, sabi nga, pag nagmimina ka ng ginto, before ka maka-reach ng maliit na ginto, ang daming useless rocks. Tama. Marami walang kwentang bato ang mininahin mo. Kaso nga mahirap sa atin, binibilang natin yung walang kwentang bato kaysa dun sa ginto. Isang daang beses ka na-invite. 98, negative. 2 naniwala sa'yo. Di ba parang ang saklap? Kasi 100, yung 98, binigyan mo ng efforts, 2 na maniniwala. Ito yung masama. Yung 2 na nga lang naniwala, hindi mo pa binigyan ng pansin ang pinansin mo yung 98. Walang kwenta naman to. Hindi, wala naniniwala sa akin. Ang di mo naisipin, 2 pa na naniwala, paano kung ginto yan? Yes. Do you agree? Yes. Ano po yun ngayon, after 6 years ago, 130,000 na po sila. Papakita ko po sa yung pictures, yung apoy, para ano na po, matapos na. Di ba naging po ito, picture lang. Okay na bro ba? Saka pa dito, lights. Palakpak mo na. Connected na ba? Gusto mo ba? So, mamatay na ilaw. Walang hihilig ha. Unlimited na yun. So, may mga switch nila.
Ayun, apply sa likod. Meron din. Diba? Yan. Okay na, kita nyo na. Pwede na yan. Sino? Tama. Meron na sabihin ko. Bro, ano, ma-assist naman. Next na, pag sabi ko next. Pag sabi ko, ito yung first seminar namin. 2007. Last 6 years ago. Ito pa yung produkto, ganyan yung kanto. Ganyan ka isa-isang product. Scope kasi nagkaroon mo ng boiler yan, isa sa nakatulong yung product natin. Saan na mo dyan? Ito. Sa baba. Hindi ito ha, masyado guwapo yan. Ito. Diba? Ang hirap ang explain kung ganyan itsura mo. Ibig sabihin mo lahat ka, kung bumubigan ka ba? Wala snatcher sa mga. Kasi yung nanay ko, mukhang nakulang. Diba? Sige, kami next. Ito yung first invites namin. Ito ako nag-meeting after meeting. Diba? Ang dami pumunta lahat. Basic yung mga basic na. Ito, nakintap lang ko. May bahon pa. Diba? Gano'n na yun. Students party. Makintap lang yan. Seminar ko, may bahon ka. Sige, paki-next ko. Yan, ito ako. Ito yung brother ko. 2005, October 30, our first training. Ito yung first training namin sa Canyon Goods. Bila po kami ng mga may-ari ko, nasa bus po kami sa likod. Kami mga amuyong. Kasi bakit mga bata eh. Pero wala ko nakapagaling mga bata pa lang yan. Magiging future millionaire. Yes! So, yan po yung mga itsura namin. Last 6 years ago. Sige, maki-next. Ito po yung naging first car namin. Toyota Avanza. Alay pa po yung pangalan ng complete nun kasi that's our first product. Sige, paki-next. Ito po yung second car namin, yung Taysan Cafe. Ito yung refrigerator sa loob sa akin is worth 1.8 million. Paki-next. Ito po yung third car namin, nanay ko muna drive, Lancer EX. Diba? Pinakita lang ko, nagbangga kasi nanay, pakipagla ko lang ko siya sa akin EX. Yan. Yung nanay mo kasi pangalan pagbangga sa Enchanted. Wala pa ka sa ataw ng ataw, kaya sa EDSA nagbangga. Kaya pa kayo bus pa. Radyo, pinagdana. Kaya mayayaman. Okay, paki-next. Ito may partner namin, BMW M3 Sport Series. Paki-next. First European car po namin yun. Ito po yung Trooper. Kotse po yung name ng mother ko. Paki-next. Ito po yung latest car ko last year. Prada. So, ito po pinag-upload ko po yan. Sige, paki-next. Ito po yung dadaan po ngayon, yung kotse po ng kapatid ko, naka-Audi A4. Pamir sa Audi? Yes. Ayan po yung transporter na palabas, kay Jason Statham. Diba sa Hollywood mo lang makikita yan? Ito mga pinapromo sa SM, nakalagay sa gitna, sama sa Resource World. Diba? Pinapangarap, tignan-tignan ng mga tao, pero kung sinasakyan namin yan. Yan yung dalang po. Nakakagulat ako kay Hente Y. Kasi bakit? Noong time na pinag-build up siya ng Ford, ilang taon siya na binili niya to? 23 years old. 25 na kasi siya ngayon eh. 23 years old. Tapos nilagay doon, educational attainment, high school graduate. Sinong 23 high school graduate, ang men bumibili, brand new pa, galing pang kasa ng Audi. Sabi niya, sir, ano ginagawa niyo? Nag-networking ako. Sabi niya sa akin, alam mo kung sino may karapat na mag-coach, ikaw dapat yun, ikaw yung nagbebenta. Ano ba't wala? Kasi depende sa ginagawa natin. Hindi dapat nakatapos ka, hindi porkit nakatapos ka, hindi porkit sa'yo, hindi ka nakatapos, wala nang mangyari sa'yo. Lahat po na ginagawa natin may learning. Pero depende yan, ano ba kasing wave and industry ngayon tayo, dapat tama yung ginagawa mo. Yun ang question. Business po wave eh. Nursing. Marami ba nag-nursing? Yes. Marami walang trabaho, tama? Dapat ang kahit sila nag-nursing, hindi mag-apply sa ospital. Kasi kung nahanap ka ospital, magtayo mo ng sarili mong ospital. Pag ikaw engineer, magtayo mo ng sarili mong firm, huwag ka mag-apply. Pag ikaw HRM, huwag ka mag-apply sa restaurant, magtayo mo ng sarili mong restaurant. Kaso na paano? Hindi na pumasok yung networking. Nung nakatulong din po sa amin, mamaya makita nyo na. Sige, paki-next. Ito po itsura po ng bahay namin. Kami Everest din po. Sa girl po dati yung kapatid ko, natulungan namin magkaroon ng Everest. Ito po itsura ng parking namin. Ang laki ng problema namin. Kanina, traffic dyan, di ba? Pupunta ka pang EDSA para ma-traffic ka. Kami po hindi. Paglabas mo pa lang, parking pa lang traffic na. Yung vlog ito, parati nasa loob eh. So itatanggal lahat yan bago ako maka-atras. Sige, paki-next. Ayan, hindi po kami nawawaligtan ng medals. Kami nawawaligtan namin susi ng sasakyan. Yes. Hindi nakasabit dito. Dito, gagawin. Dami. Sige, paki-next.
Ito po, nakapagtayo din po kami ng company po namin kasi godfather ko po is ahente ng Tinta and Blue. So, nagtayo po kami ng corporal. So, pinag-retire na po yung tatay ko. Yan, sabi namin, yung tipo namin sa Global, bakit itayo natin sa rin natin factory. Siya, presidente, kami po yung board of directors. Tapos may mga empleyado po kami. Diba? Pag tinanong mo sino may-ari, high school graduate. Empleyado, tapos ng college. Sino may-ari, high school graduate. Nasa ilalim, tapos ng college. Kalitan, diba? Depende sa ginagawa talaga. Kasi next po, dapat deliver po namin yan sa kapagsagasa po sa mga negative, no? Ayaw ng joint, ito dadaan. Sige, paki-next po. Ito po yung first investment po namin, bahay po namin. Sige, paki-next. Ito po yung first profit sharing. Profit sharing is pag global ambassador kahit into US travel. Bibigyan po ko nito bonus lang po worth 193,000. This is a bonus. Parang 13-month pay. Kumbaga, bugutan po sa pinagsaset yung binary unilateral first step, bugod pa to. 193,000 pwede na bonus? Yes. Yan, sige, paki-next po. 2009 yun, 2010 magkano? 1.3 million. From 193, nag-jump siya ng 1.3. Pwede na bonus? Yes. Paki-next po. 2011, magkano na siya? 1.4 million. Pwede na? Yes. Okay, paki-next. Bonus lang yun. Ito po yung grupo po namin sa Brunei. Yan. Sige, paki-next. Di ba nanay ko mukhang mamukulang? Sige, after 5 years, paki-next. Mukha na siya, diwata. Mukha na diwata. No, pakibak. Yan. Sige, back mo. Yan. Di ba? 54 years old, mukha ng 75. Okay, paki-next. Ito, 60 na, pero mukha pa rin 45. Yes. Dahil sa product, saka wala kang stress eh. Masarap naman po yung wala kang stress. Normally naman nagkakos ang stress money. Kasi kapag kulang meron ka, may emergency, ang hirap ang utang. Do you agree? At pag nagpatong-patong may utang sinisingil ka, napaka-stressful niya. Tama? Ang sarap ng buhay, financial freedom ka, may time freedom ka, at ang tinake ka pa ng mga health products. Kaya alam mong healthy ka. Do you agree? Yan ang pwede mangyari siya. Sige, paki-next. Ito po yung grupo po namin yung Singapore. Ito si Ate Abby. Yes. Pumunta po Singapore yan, nag-apply sana ng DH. Hindi tinanggap, nag-aim na lang. Yeah, paki-next po. Ito po yung yung grupo, yung downline po namin sa Nigeria. Kasi yung visa ko po sa Nigeria, tayo po yung nag-open nun. Ang initial investment nila 60 million pesos. So yun yung initial investment. Imagine niyo, ito po yung apply sa June po. Yung kasama namin sa bus kanina. Yan, so kami na din nag-stay. Yan, kami na din Tatlo sila, di ba? Lahat naging fruitful eh. Kaya po yung mother ko sa aking brother ko bumaba ng Africa last year. At tawag ulit sila ngayon. Sige, paki-next po. Yan, pagbalik po ni June, ganyan na siya. Ito po si Eman. So Eman siya po yung investor po namin. Sige, paki-next. Asian Cruise, Star Virgo. Pumunta po kami Singapore, Malaysia, Thailand, all expenses paid. Sino nakasakay na ng cruise? Nakapunta ng Vito Cruz. Santa Cruz. Nakako na sa cruise. Diba? Asian Cruise to. At pinakamalupit na cruise na nasakyan. Star Virgo po yung pangalan po nung barko na pakalaki. May sinihan, may mini golf course, may theater, ang daming restaurants, may swimming pool. Isang linggo po kami naglamerda. Take note, ilan ang delivery ng King Global? Hindi 6, hindi 10. 148 po kami lahat dito. All expenses paid. Tinakot namin yung game lobby. Ay, ganyan po malupit. Sige, paki-next. Ito yung visa ko sa Amerika. 10-year multiple entries. Visa sa United States of America. Yung kotse, pwede mo bilhin ko nasa Pilipinas ka mayaman ka. Pero yung visa, yung isa to sa pinakamahirap kong halin. Di ba, agree? Yes. Yung visa. At ganda po niya, nabigyan din po ako ng King Global. Nakapunta po ako sa Amerika, lahat libre. Sige, paki-next po. Binisita namin yung Nature's Way. Sige, paki-next. Ito po yung nakaranas ako maka-slide sa snow. Maraming snow, di ba? Normally, nakakaranas lang tayo nito pa, nag-defrost yung refrigerator, di ba? Kinakain ng freezer, di ba? Init-init. Ito hindi, bundok ng snow. Paki-next, nag-hover tour po kami sa Colorado River. Nag-hover tour po kami sa Grand Canyon. Dinaanan din po namin yan. Sige po, paki-next. Ito po yung isa po sa mga apply sa ating kuya at ating Christy. Ito may mother ko, kapatid ko. Ito po yung Dead Horse Point. Ano po yung pinag-shooting na ni Tom Cruise sa Mission Impossible 2? Yung intro niya, dito po yun. Kung saan shooting yung 128 hours ba yun? 127 hours? Kay James Franco, dito rin po yun. Napuntahan din po namin. Sige, paki-next. Nag-chopper tour pa po kami sa Las Vegas. Diba? First time ko nakasakay ng helicopter, paki-next. Sa Las Vegas. Tumira po kami sa Venetian Hotel. Pinakamalupit na hotel po sa Las Vegas yan. Sige, paki-next. Nag-shopping. Imagine niyo, shopping may maleta.
On the spot namin, binili yung maleta namin. Hindi mo na mabuhat eh. So, on the spot po kami para makauwi po kami kasi kung hindi, papabuhat po namin yan. Diba? Ganyan po kadami, ginahos po namin siya sa mga half a million. Kasi sobrang mura. Yung pabango ko ng buong taon, dito ko na binili. Armani, Lacoste, Fossil, ang dami yung mga watches, sobrang mura. Sige, paki-next po. Yeah, Shop Timber Club, sige, paki-next. Universal Studios, sige, paki-next. California, Disneyland First California, ito po yung naging konto ko sa Newport. Kami naman sa Newport, no? Resorts World. Ang studio po dyan, 3.2 million. Bumuha po kami ng 3. So mga almost po, mga 11 million po yun. Pero 7,980 lang, pag ininvest mo dito, pag 7 heads ka, 55,860. Presyo lang ng sari-sari store yung 55,000 mo eh. 7 accounts, pero 55,000 mo na dapat pang sari-sari store mo, pwede ka makabili ng condo ng kotse. So yung next, ito po yung sa pinaka-latest Rolex, pinaka-ultimate. Kasi pag ang relo naman, pwede ka lang bumili ng, binibili ko dati sa Green Hills, yung mga peke, yung C mo sa labas, pag stay mo sa loob, Timex na. Hindi mo pag sinuot ko, madulungod, di ba? Ito ko Rolex, magkano 374,000, relo pa lang. Imagine nyo po yun. Ito ko suot ko ngayon. Oyster Perpetual po. Magkano na siya ngayon sa 400,000, sa mga 395,000 po yung pag-check. Kasi hindi siya nag-depreciate yung relo, especially Rolex, kumataas po yung presyo niya. So imagine nyo, sa 24 years old, hindi na ako tumaan sa Tag Heuer, hindi na ako tumaan sa Omega, Rolex lang, diretso. Oyster Perpetual. So next, yan, may titulo ho, may nakapangalan sa akin. Sobrang mahal, parang lupa na yan eh. May titulo ho. Okay, paki-next. Ito po yung latest car ko ngayon, Mini Cooper Countryman. Sa buong Cavite po, ako lang meron. Kaya pag may nakita ko kayo pinapara ng Bacoor traffic, Mini Cooper, wala na akong iba, ako huli. Kaya hinuli. So yung paki-next po, ito po yung kapatid ko, 25 years old, 24 years old, naka-OD na kami Mini Cooper. Hindi lang pwede gawin ng Indoor sa atin. Walang imposible. Kung ako nagawa ko sa ano kaya na, hindi na pag-uusapan natin. Maliwanag mo ba yan? Yes! Okay, paki-next. Paki-next. Ito po yung sister ko isa, nakabili ko siya ng GMP. Na-start ko 16 years old, na-hit yung first million niya 17. Yung nag-dibog po siya, bumili po siya ng GMP. Kaya kabuo, lahat po sa amin, even katulong po namin may coaching. Pag mamamalay ka, may coaching. Wow! Gano'n kasarap po, may pera ka na. Ang pinakamalupit yan, may time ka pa. May oras ka pa. Para maglamerda, mag-spend ng time sa family mo. Ang sarap tapos nag-take ka pa ng health product. So yung wealth talaga, pwede mangyari sa Global. Hindi lang tayo puro yaman. Bibigyan namin kayo ng right time, freedom, and right health. Ang pinakamaganda po yan, spiritually, tataas ka. Mas meron tayong spiritual advisor. Hindi pa na, may mga financial training. Actually, this February 5, magkakaroon yung mga top earner na financial training. Pag nagkaroon ka ng pera, saan mo dadalhin? Baka mamaya, pag lamerda mo lang. May mga trainings po tayo. Kaya lahat tayo sa right way. Hindi lang puro kita. Pati po personality natin, matidevelop. Palampakan naman po natin. Okay pa. Okay yung natin. Okay. Ano, excited na ba? Yes! So yung kausap nyo ngayon hindi basta-basta. Mukha na siguro lang kayo sa kanto. Pero syempre yun ang maganda eh. Kung baga pinagkaiba lang namin sa artista. Sila mayaman sila pero walang privacy. Tama? Tayo meron. Tayo mukhang artista. Yes! Simulan natin sa first topic. Why income is important? Importante po bang kumita? Yes! Importante bang income? Yes! Bakit? Kasi number one, nasusupply mo ng income. Ito yung mga basic needs mo. Do you agree? Can you give me an example ng mga basic needs? Food. Yung mga hindi pwedeng mawala sa atin. Ano number one? Food. Food. Kailangan ba natin kumain? Yes. Pero may two types of food. May high-end food sa low-end food. Ang mga high-end food, ito yung mga fine dining restaurant. Diba? Yung mga lobster na malalaki. Yung mga gusto mong kainin, naman may mga mahal. Yung mga low-end food, yung mga canned goods. Pero yung mga high-end canned goods na rin yan. Tuyo, yan. Pwede yung question kasi dyan, kahit basic need to, meron pa rin siyang pagkakaiba eh. Meron pa rin nabibili yung mayaman na pagkain, at depende sa hindi kumikita at mahirap. Bukod dyan, ano pang basic needs? Shelter. Kailangan ba na
Matitirahan? Yes. Meron bang high-end shelter sa low-end? Yes.